Alright, good morning mga master. Ngayon meron tayong bagong project na gagawin. So, bago tayo magsimula mga master, gusto ko lang din pasalamatan yung aking pinsan na bumisita sa bahay kahapon. Yung aking bayaw Jun at saka si parehas pa lang Jun, Mamawag at saka Buraga. Maraming salamat sa inyo. Ako naman ang dadayo sa inyo sa linggo, maganda. Joke lang, kahit anong meron, basta masaya tayo. Maraming salamat. Ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo itong gagawin natin content. Very wide na naman ulit tayo. So, kanina ko pa ito inumpisan, medyo masakit na sa kamay, kaya sabi ko baka pahinga muna konti and then gawan natin ng video. So, itong stator na to mga master, stator to ng Motorstar, yung style click. So, yung ganitong klase na stator, 3-phase sila. So, dahil nga palagi, ganito ang naging problema nung Motorstar na kamukha nung click. So, ginawan ko siya ng bagong design mga master. So, imbes nga 3-phase, gagawin natin siya na full wave. So, yun. Rewind natin ito. So, malapit na ako matapos mga master. Gagawin natin itong full wave para mas inibay siya. Mas maganda siyang mag-charge. Ayun. Konting hinga na lang at makatapos ko na, medyo masakit na sa daliri. Kaya mano-mano lang ginagawa natin. Kaya pahinga muna. Ginawa na muna natin ng konting-konting. Sa inyo naman, makakaranas kayo ng mga ganitong problema sa Motorstar. Mahirap talaga natin itong ganitong stator o master. Kahit sa kasa ng Motorstar, wala rin silang maibigay. Marami na rin ako nirewind na ganito, pero ngayon ko palang gagawin yung full wave na style. Abangan nyo mga master kung ano magiging outcome nito. Alright mga master, so yun, ito na yung nirewind natin stator mga master. Stator niya mga master, talagang asin sunog na sunog na. Primary type nga pala tong style na stator na to mga master. Kaso mo, tong stator na to ay sira na rin tong primary. So, ginawa nung pinagpagawaan niya ay binattery drive naman. Ang kaso, talagang sira na rin talaga. Sunog na. So, ang ginawa natin, yung kanyang stock na stator, pinakuha natin para i-rewind na lang. So, ang design nito ay 3-phase yan mga master. 3-phase. Yung stator niya. Yan. Ganito yung sinasabi nating mga stator na charging na 3-phase. Ayan. Tatlo yung kanyang yellow wire. So, ginawa natin siyang full wave. So, yung isang wire niya dito ay pinutol na natin. Ito, yung wire na to, pinutol na natin kasi ito na lang ginamit natin yung kanyang dalawang connection. So, nirewind natin siya ng buong full wave. So, tinan natin yung outcome nito mga master kung maganda ba yung outcome niya. Kasi ngayon lang ako nag-rewind ng full wave ng Easy Ride. So, kadalasan ginagawa ko ay 3-phase din. Pero gusto ko lang i-try ito, makasakaling mas maganda at mas tumagal. So yun, ikakabit na muna natin ito mga master. Kakalasing ko muna yung kanyang stator. Ayan mga master, naikabit na natin yung bagong rewind nating stator. Magulo na yung kanyang mga wire, kaya ayusin natin mamaya. So try lang muna natin siya pandarin at check natin yung outcome ng kanyang
power kung stable ba. Dahil first time natin gumawa ng easy ride na full wave. Kadalasan kasi ito ay 3 phase. Alright mga master, balik tayo. So, it's sad to say yung ginawa natin na hindi siya umubra. Yung outcome ng full wave dun sa 3 phase ay wala pang 12 volts. Kaya bro, dahil sa design ng kanyang magneto, so kailangan natin siya ibalik sa dati. So gagawa ulit tayo ng bago na 3 phase na, hindi na siya full wave mga master, kasi yung conversion natin ng full wave dahil hindi siya umubra. So paalala lang sa mga gustong mag-convert ng full wave, hindi ito umubra mga master, kaya gagawa ulit tayo ng bago. Ito ay kung ano yung stock niya, yun ang gagawin natin, yung 3 phase na talaga. So pati yung kanyang primary pala dahil sira na, ay re-rewind na rin natin. So yun mga master, umpisahan natin ito. Medyo madugo dito na itutan, kaya mamaya abangan nyo na lang kung anong magiging outcome na papalitan natin. Alright, ngayon mga master, so iniumpisa na natin. So yung kanyang pattern nito mga master, puro pag galing ka sa ilalim, puro counterclockwise. So 4 na pattern siya. So pagkatapos mo dito, then jump ka ng pang-4, jump ka uli ng pang-4 hanggang sa dulo. O uli, pag mag-start ka uli ng pangalawa, jump ka ng pang-5, ganun. So mag-jump ka lang ng 2 mga master. Ganyan yung kanyang design sa 3 phase hanggang sa mapuno natin yung 10 slot na to mga master. Tamaan tayo ng kidlat. Yung bracelet, kinuha na yung talpak eh. Saan nakuha? Wala yung gold na yung nakatatag. So yan mga master, pagkatapos natin dito sa unang coil, so mag-jump tayo sa pang-4. Ganun ulit, clockwise pala yung ikot niya para maganda yung pagkasalinsan ng ano natin sa natin. Yan, ibat na tayo sa pang-4 na slot. So ganun ulit, clockwise lang ang gagawin natin. Para saan ba yan? So ayan mga master, so mapapansin nyo ito, yung unang slot, nag-jump tayo sa pang-4. So mag-jump na ulit tayo sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pang-7 naman mga master, pang-7 slot. Alright mga master, so tayo naman ay mag-umpisa na tayo sa second slot. So kasunod naman itong ating second slot, yung pang-5 saka pang-8. Mag-jump tayo ng pang-5 and then pang-8. So tapusin muna natin ito mga master. So yan, natapos na uli natin yung pang-5 slot. So talon ulit tayo sa pang-8. Ayan mga master, dito na tayo sa pangatlong slot. So ito na yung pinaka last round natin. Ito ang pangatlong slot, tapos pang-6 at saka yung pang-9 na slot. Ayan na yung last round natin na pag-ikot sa coil, magnetic coil mga master. Pang-7 nga, lahat-lahat ng mga gasket. Spring. Right mga master, so ayun, nandito na tayo sa pang-9 na slot. Medyo malapit-lapit na sa katotohanan mga master, konting hinga na lang. Mamaya yung wire connection naman ang gagawin natin kung paano siya itatap yung mga wire niya mga master. Abangan nyo na lang mga master. Alright mga master, so
Ito yung ating starting coil. Dahil nga 3-phase sila, so gagawin natin. Pagsama-samahin natin yung tatlo na yan, mga master. Hinangan natin. So, ayan, ganyan lang mga master. And then, hihinangin lang natin yan para maganda yung kapit niya. Tapos lagyan natin ng Singapore tube, pwede natin siyang ilagay dito. Alright, so yun mga master, yung tatlong dulo naman ng coil natin, dito natin hihinang sa tatlong dilaw na wire. So kahit magkabali-baliktad yan mga master, okay lang. Parehas lang naman ang end coil ng mga yan, so walang problema. Tapos yung kanyang yung starting coil, magkakasama sila dito. So ayan, pupunta naman tayo dito sa kanyang primary. So pag mag-rewind po kayo ng ganitong primary coil, kailangan pagdoblehin muna natin yung kanyang umpisa. Ayan, maglagay tayo ng pinutol na ballpen para walang laman na ballpen mga master, para maganda yung pag-ikot natin na magnetic wire. May tama natin na maayos yung pagkakasalansan. Ayan, papalitan natin. So yun, gagawin natin dito, pwede rin namang counterclockwise at pwede rin clockwise, pero tayo ay clockwise. Medyo ingatan lang ang pag-atak nito mga master, kasi nga napakanipis nito. So maaaring maputol yung ating magnetic coil. Alright mga master, so malapit na tayo mga lahate. Medyo meron na rin akong tutorial na ganito mga master, yung dating TMX 125, kaya hindi ko na rin masyado itong pakita sa inyo. Mamaya papakita ko na lang yung outcome nito kung ano magiging resulta. So standby lang yan. So yun mga master, na puno na din natin sa wakas, natapos na. So katulad ng ginawa natin nung umpisa, so, pagdodoblehin din natin to, tapos saka natin ihinang dito sa kanyang end coil. So paparitan na rin natin ng wire yan. Yan, ito ay pagdodoblehin muna natin. Alright mga master, tapos na natin siyang rewind, so sasalpak na natin. Try natin yung okay ba yung pagkagawa natin mga master, so abangan na lang. Alright mga master, so ayan na yung outcome ng ginawa natin. So mas maganda pa rin siya talaga pag naka 3-phase mga master. So yun, ito naibalik na rin natin siya sa primary type. So ayusin na lang natin yung mga wire connection niya, kasi medyo magulo yung pagkagawa din nila. Ibabalik natin ito sa dati. Saka yung mga wire niya, ayusin na rin natin yan mga master. Yan mahigit sa mga master, almost 40 siya. Pero naka-idle lang din. Maganda yung charging niya mga master. Tapos, alright mga master, ayan, natapos na din natin sa wakas. Inayos na din natin yung kanyang mga wire para hindi masyadong magulo. Mas bossing na yung bahala nito, kasi nasa bahay yung kanilang headlight, kaya siya na yung magkakabit nito. Ayan, si bossing mayari. Kuya, ang pangalan mo? Raul. Raul, si Boss Raul. Ayan, yan ang mayari. Naayos na rin natin yung kanya musena. Ayan. Tsaka shout out pala sa aking mga tropa. Shout ka naman. Yan, medyo nagpapainit sila ng konti. Sa inyo lahat mga master, God bless sa inyo lahat, at sana nakakuha kayo ng tip sa ating tutorial tungkol sa Easy Ride Motor Star, yung kung saan ginawa nating full way by hindi umubra, kaya nirewire uli natin siya ng stock. So yun, sa awa ng Diyos ay okay na din. Tinayos na rin natin yung kanyang primary coil, so binalik na rin natin sa stock, kasi mas maganda rin talaga yung stock. So God bless sa inyo lahat at mabuhay kayo.